Ngayon ay araw ng Martes at 9:46 AM. Magluluto po tayo ngayon ng aming ulam, which is afritadang manok. Ayan po, nakabili na po tayo ng worth 210 na manok. Isang buo po siya, tapos pinadagdagan ko ng wings kasi paborito ko yung wing part ng manok. Ayan. Tapos ating afritada, mga kakailanganin natin ng liver spread, 1 piece carrots lang, 1/4 na cheese. Wala po kasi ako ditong queso na cheese, bumili lang ako dyan sa labas. Tapos itong tomato sauce na 200 grams. Tapos 1/4 lang yata to kasi ano to beans, Baguio beans. Ayan. Parang, ewan ko kung isang guhit to o 1/4. Basta, nabili ko lang siya ng 10 pesos yata. Matandaan na, sorry. Basta pwede na yan. Tapos, repolyo. Dapat kalahati lang pero parang nakukulangan ako. Mahilig kami sa repolyo, mga green leafy vegetable. Kaya, dinalaw ako. 2 hiwa. Hugasan ko na lang yan. Tsaka 2 patatas. Yung pagluluto po ng, ayan, bumili na rin ako ng nor beef. Pampalasa. Kasi pag may gulay talaga kailangan ko ng cubes. Kasi dagdag lasa yan. Hindi kaya ng asin at paminta lang. Ngayon, total dirty LC naman tayo ngayon. Kaya okay lang yan. Tapos yung afritada pala is malapit-lapit din sa kaldereta. Yun nga lang, sa gulay sila nagkakaiba. Sa kaldereta diba parang meron siyang patatas, carrots. Tapos minsan naglalagay ng pickles. Pero dito sa afritada is ito. Yan. Yan yung mga kailangan nating gulay. Ayun, abangan nyo na lang po mamaya ang ating pagluluto ng afritadang manok. Morning! Gagamit po tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Ready na po yung ating mga lulutuin. Ito yung bawang natin, sibuyas, kamatis, yung ating beans, repolyo, and carrots, and patatas. Ayan, magsisimula na po tayo magluto. Tara, samahan niyo po ako. Nagpainit na po tayo ng kawali. Lalagay na po natin yung mantika natin. Panggisa. Lagyan na po natin yung kamatis natin. Ilagay po tayo ng kamatis additional sa ating tomato sauce. Dagdag asin. Kasi diba hindi naman sapat isang sachet. Kaya mag-fresh tomato tayo. Additional na lang yung tomato sauce natin ilalagay. Hintayin lang po natin maluto yung kamatis natin. Para po ma-update kayo every time po mag-upload tayo ng video, ng bagong video. Lahat ng mga luto, mga simpleng luto natin, i-share natin. Hit na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time may bagong video. And like na rin. Diba? Kung nagustuhan nyo or na-entertain kayo sa aking pagluluto, like nyo na rin po. Parang awa na. Joke lang. Saka mag-comment na rin kayo, diba? Para ma-upgrade naman natin yung ating way ng pagluluto. Or kung meron kayong suggestions regarding sa mga niluluto po, pwede rin naman ma-inform nyo ako para matry ko din, diba? Tulungan lang tayo para mapasarap natin yung ating inihahain sa ating order. Open naman tayo sa suggestions and tips. Pwede na po yung ating kamatis. Lagyan na natin yung manok natin. Ganito po kami magluto kasi nga po, ilan kami ang kumakain. Minsan, swerte nang umabot hanggang gabi. Minsan hanggang tanghalian lang. Minsan sa gabi, kadalasan, bumibili na lang kami ng luto. Kasi yung mga bata na lang naman yung kumakain. Ako papak-papak na lang kung ano yung pwedeng magpapak.
Isayin po muna natin maigi yung ating manok para lumabas po yung kanyang tubig. At yun na po yung ipangpapalambot natin. Saka na lang tayo mag-add ng water pag kulang or talagang kailangan natin yung maraming sabaw. Isayin muna natin sa sarili niya. Mantika or katas. Tatakpan ko lang muna po ito. Balikan natin mamaya. Ilagyan ko na po siya kanina ng asin at paminta. Check natin. Medyo luto na po yung ating manok. Lagyan na po natin siya ng konting toyo lang. Konting-konti lang. Kasi apretada to, hindi naman siya kaldereta. So, kailangan lang natin ng konting kulay. Tsaka parang medyo malinamnam. Yan. Yan, medyo nagsabog na po yung ating manok. Kaya mamaya na lang po natin ilagyan pa ng tubig. Tusok-tusokin muna natin para maging loob manok yung timpla niya. Kasi minsan may mga dugo-dugo pa to sa loob eh. Lalo na pag manok. Natin yung ating pampalasa. More beef cubes. Isa lang. Lagay na po natin yung ating carrots and patatas. Mas matigas po kasi ito eh. Unahin natin yung mas matigas. Sabay na natin yung beans. Lagay ko na po yung ating liver spread para pwede na po natin siyang tikman maya maya. Biglahan na natin. Isang buo po ilalagay ko. Bago natin last yung ating repolyo pag okay na lahat yung timpla natin. Yung ating tomato sauce. Ito natin sayang. Yung mga ganitong sachet po, tinatago ko yung marami pa ako dun sa bahay. Kasi dyan ako minsan kumukuha ng idea. Tsaka one time, try natin yung process nila. Gagayahin natin. Para mag-check din natin kung talagang masarap. Maraming sabaw mo. Ito yung nilagyan ng tubig. Kasi galing yan sa manok eh. Kaya yun nga, tip lang. Pag nagluluto kayo ng manok, huwag mo muna lalagyan ng tubig. Kasi minsan nagsasabaw siya eh. Ng sarili niya. Baka maging sinigang pag nag-add kayo agad ng tubig. Ang dami oh. Lagyan na natin yung cheese. Para ma-absorb na yung lasa. Bago natin tikman mamaya kung ano pa yung mga kulang natin. Pakuluan muna natin ng ganyan bago natin timplahan mamaya. Ayan, kumulo na po siya.
Tikman natin para magdagdag tayo ng additional na pampalas. Habang pinapalambot natin yung mga gulay, tikman ko muna. Sayang. In fairness, isang timplahan lang may lasa na, ang sarap. Hindi ko pa makuha yung kung ano yung kulang eh. Wala eh, ang sarap na eh. Parang sa akin okay na siya eh. Umaya, pakuluan pa muna natin, baka ma-absorb pa ng mga gulay yung alat eh. Baka mabawasan yung alat din, maglalagay pa tayo repolyo eh. Pakuluan pa natin ulit para sure na na-absorb na yung mga panlasang, mga panintang nilagay natin. Yan, malapit na kung maluto ang ating apritada. Naglagay po pala ako kanina ng 1 teaspoon na sugar. Yung, para magkaroon lang po ng konting tamis yung ating apritada. Maya lagay na po natin yung repolyo for our last part. Medyo matigas pa kasi yung patatas eh. Konti na lang po. Palambutin lang natin yung patatas natin. Tsaka yung carrots. Uy, nanikip siya. Grabe naman patatas to. Ang tagal lumumbo. Ayan, pwede na po pala natin ilagay ang ating repolyo. Kasi ayan medyo nahihiwa na natin yung ating patatas. Tikman ko pala muna. Yummy. Sarap. Kanina di ba nasabi ko nag-add ako ng 1 teaspoon ng sugar at nag-add din pala ako ng asin kasi ilalagay natin yung repolyo natin kasi kanina pagdating ko masarap na siya pero parang medyo kulang, di ba? Yun, nagawa natin ng paraan, nilagyan ko ng 1 teaspoon ng sugar and konting asin, tapos ilalagay na natin yung ating repolyo. Takpan muna natin ng ganito lang para nag-i-steam na. Ang sarap, grabe. Lutuin pa natin ng konti yung ating gulay. Tignan ko nga ulit. Excited na ako. Sarap. Kahit masakit yung singaw ko, sarap pa rin. Grabe. Buti na lang naka-LCIF ako. Kung hindi, sure, baka ubos ang isang kalderong kanin dito. Papak-patak lang tayo. Tiis ganda. Tiis healthy. Para maging healthy pala tayo. Ayan, okay na po lahat yung ating timpla. Saktong-sakto na siya. Ang hihintay na lang po natin is mapalambot natin yung ating mga gulay. Itong repolyo, saglit lang yan eh. Pwede nga steam lang yan, diba? Ayan, mga siguro mga 2 minutes and then okay na po siya. Ayun. Guys, don't forget to subscribe on my channel and please like if na-inspire kayo o may natutunan kayo sa aking niluto ngayong araw na to. Maraming salamat. God bless.